Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na sumusubaybay ngayon po sa ating ika-45 na yugto ng Sila 4-Day Prayer and Fasting for the Nation. Ngayon po, meron tayong temang The Things That I Do to Step Into and Claim Victory Over the Evil Schemes of the Enemy. Sige po, bago tayo magsimula, maaari po ba tayong madalangin? Panginoon, maraming salamat Lord God sa panibagong oportunidad na ibinigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapag-share, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, ng mga experiences, Lord, na aking napagtagumpayan, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Lord God, na aking napagtagumpayan sa aking buhay, Lord God. Ito'y dahil sa tulong mo, Panginoon. Patuloy mo ko, Lord God, na i-guide, Panginoon, sa mga susunod pang minuto na aming pag-uusapan, Lord God, sa araw to, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, na itago mo ko sa iyong likuran. Panginoon, na tanging ikaw lang siyang makita, ang siyang maitaas, hindi ang aking sarili, Panginoon. We thank you, Lord. Bless this word, Panginoon, na aming mga pag-uusapan, Panginoon. Pati po yung mga nakikinig, Lord God, sa mga panig ng bansa, sa panig man ng mundo, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, na ipanamnam mo sa kanila, Lord God, yung pagmamahal, presensya, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga devotion, Lord God, araw-araw, Lord God. Thank you, Lord. Bless mo ang bawat isa, Lord God, nakikinig, Panginoon, maging ako, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Ang ating tema po ngayon ay the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Ayan. Alam naman po natin, di ba? Lalo tayong mga Kristiyano, lapitin talaga tayo ng mga tukso. Lapitin tayo ng iba't ibang klaseng mga ipinupukol ng kaaway sa atin, mga pakana ng kaaway para tayo mawala sa Lord. Tunay nga na ang ako personally, sobrang daming bagay o maraming pakana ang diablo para ialis ako sa Lord. Pero di ba, maraming kaparaanan para malabanan natin to. Maraming paraan ng Panginoon para mapagtagumpayan natin to. Maraming times na sinubok ako. Maraming times na natukso. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya inalaw yun na mangyari sa buhay ko. Na patuloy nga ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Basta't magtiwala tayo sa Kanya, na lagi nating titignan, lagi nating iisipin kung si Jesus is nasa lugar natin, ano kaya yung gagawin niya? Yun yung unang natin pong itanong sa ating mga sarili. Ano kaya yung unang hakbang na gagawin ni Jesus kung nasa oras siya ng temptation, di ba po? Nag-fasting po siya noon, di ba? Almost 40 days. Grabe ang Panginoon. 40 days siya nag-fasting. Tinukso siya ng diablo, di ba? Sabi pa nga sa kanya, kung ikaw ay Diyos, di ba? Gawin mong tinapay ang batong ito. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos Ama. So doon pa lang, di ba? Sobrang yung temptation unang-una pa lang dun sa physical temptation na inoffer sa kanya ni Satanas, di ba? Ano yung pinukol niya? Salita ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon. So ako lagi kong inaano sa sarili ko yun na pag nasa lugar ko ba si Jesus, ito ba ang gagawin niya? Ito pa ang step na gagawin niya, di ba po? So tayo, kung para hindi tayo basta-basta magalaw ng pakana ng diablo, lagi nating isipin na si Jesus is nalabanan niya yun. Amen po ba? Nalabanan niya yun. Na kahit tayo, di ba? Kumbaga parang ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung nakaya niya, is kaya din natin. Di ba? Diyos na siya po, Diyos na po siya nun.
'Di ba? Nasa katawan tao. Kung ano yung nararamdaman niya. Kung ano yung gutom na nararamdaman din niya. Kung ano yung sakit na nararamdaman natin, nararamdaman niya. Dahil nasa physical body siya. Pero, nagawa ng Panginoon yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Ako, sobrang daming bagay na ino-offer ang mundong ito. Sobrang daming bagay na ipinupukol sa akin ng diablo. Pero iisa lang ang kinakapitan ko, ang Panginoon. Lagi ako nagpe-pray na Lord, bigyan niyo ako ng lakas ng espiritu na mapaglabanan ko ito. Alam naman natin na ang pinakamahina sa buhay natin is yung laman natin. 'Di ba? Kung tayo magpapatukso, kung tayo kakagat sa pakana ng diablo, pakana ng kaaway, ano pa yung maihaharap natin sa Lord? Ano pa yung mai-offer natin sa Panginoon, 'di ba? Yun nga lang na umiwas tayo sa tukso, yung doon pa nga lang masayang-masaya na ang Panginoon dahil na-overcome natin. So, maraming bagay na pwedeng ipukol or maging pakana ng diablo para pabagsakin yung pananampalataya natin. Ano ba yung pinopoint ko po dito? Sa oras na tayo bilang isang Kristiyano nanghihina tayo physically, nanghihina tayo emotionally, lagi natin tandaan na ang Panginoon is laging nandyan. Iintay lang sa atin. Magsabi lang tayo sa Kanya, Lord, tulungan mo ko. Lord, bigyan mo ko ng lakas na mapagtagumpayan ko ito. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Lord. Kung tayo is mag-stand kung ano yung pinaglalaban natin bilang isang Kristiyano. Huwag tayong basta-basta magpapadala sa mundong ito. Dahil totoo naman na walang perpekto. Pero once sa Lord ka, dapat alam natin yung boundaries natin, yung limitation natin. Nang sa gayon is hindi natin maano yung sarili natin mahulog sa pagkakasala. Diba sabi ng Panginoon na magpakatatag tayo bilang mga Kristiyano. Dahil sobrang dami na tukso ang darating sa atin. Sobrang daming mga pakana ng diablo na ipupukol sa atin. Naalala niyo po ba yung kwento ni Job, di ba po? Panikpanahog si Satanas sa langit. Di ba? Lagi niyang minamanmanan si Job, di ba? Sabi ni Satanas, pinagpapala mo lang naman yan dahil sumusunod sa yan, hindi gumagawa ng kasalanan. Subukan mong bigyan ng problema, subukan mong tanggalin lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tignan lang natin kung hindi ka susumbain. Pero ang Panginoon ang laki ng tiwala kay Job. Sige, gawin mo ng lahat kay Job, wag mo lang siyang sasaktan o wag mo lang siya papatayin. So tayo, di ba, doon sa buhay ni Job, sobrang napakahirap nun. Namatay yung mga anak niya, nawala yung mga yaman niya, iniwan siya ng mga kaibigan niya, maging ang asawa niya, di ba po, namatay. Na nagsabi na, isumpa mo ang Diyos mo na yan, di ba? Dahil tinanggal niya lahat sa iyo. Pero si Job nananatili yung pananampalataya niya sa Panginoon na maging mas matatag pa, di ba? Kasi doon pa lang inaano na siya ng diablo na isumpa mo na yung Panginoon mo kasi lahat kinuha na sa kanya. Lahat ng kayamanan niya, mga anak niya, mga hayupan niya, lahat yun. Pero ang sabi ni Job, sa tuwing makakaranas lang ba tayo ng magagandang bagay, doon lang ba natin paparangalan ng Panginoon? Doon lang ba natin pupurihin ng Panginoon? Hindi ba pwedeng pati sa mga worst na nangyayari sa atin, di ba? Sobrang laki ng impact ng kwento ni Job, lalo na sa akin, na sobrang napagtagumpayan niya, di ba? Yung tiwala ng Panginoon sa kanya. Kasi alam ng Lord yung limitation sa kayong boundaries ni Job, na alam niya na hindi siya basta-basta tatalikuran ni Job. So ganun din tayo. Ako, maraming beses na akong natukso, maraming na akong beses na naghihirap, pero naniniwala ko ang Panginoon is nandyan sa akin. Hindi niya ako iwanan. Alam ko ang Panginoon kailanman
Hindi niya ako tatalikuran. Kung tayo talikuran man ng mundong ito, pero ang Panginoon hindi tayo tatalikuran. Diba? Kahit na sobrang makasalanan na natin, diba po, tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon. Sobrang thankful sa Lord dahil nakakilala ko sa Kanya, na kung siguro is hindi ako nakakilala sa Kanya, marami na ako siguro nagawang kasalanan na hindi kaaya sa sa mata ng Panginoon. Sobrang dami. Actually, marami, higit pa. 'Di ba? Kabi-kabila ang tukso ng diablo. Kung hindi tayo magpapakatatag, hindi tayo mag-ano sa pananampalataya natin, kung hindi tayo papaintingin natin yung personal relationship natin sa Panginoon, yung devotion natin araw-araw, 'di ba po? Yung pakipag-usap sa Lord, sobrang halaga ng mga bagay na 'yan. Na yan yung kinakapitan natin, yun yung nagpapalakas sa atin. Nang sa gayon na once na may dumarating sa ating mga tukso ng pakanan ng diablo, is mapagtagumpayan natin to. Lahat ng pinagdadaanan natin sa kamay ng diablo is mapapalitan yun, di ba po? Basta nasa Lord tayo. Huwag natin kakalimutan yung devotion natin, yung personal relationship natin sa Panginoon. Although isa din yun sa ginagamit ng diablo. Kung tayo minsan gumagawa tayo ng devotion natin, minsan atakihin tayo ng katamaran, atakihin tayo ng katamaran, diba po? Amen. Atakihin tayo ng mamaya yan, hanggang makatulugan na, hindi mo na nagawa yung devotion mo, hanggang hindi mo na nakausap ang Panginoon. Yun, doon pa lang sinusubok na tayo. Doon pa lang gumagawa na ang kaaway nang hindi tayo lumago sa pananampalataya natin. Lagi nating tandaan, dapat sa Lord lang lagi. Wag nating isipin, tayo bilang isang Kristiyano, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Normal lang na makaranas tayo ng paghihirap, ng pagsubok, ng mga tukso, ng mga pinupukol ng diablo. Pero ang isang malaking victory doon sa buhay natin is mapagtagumpayan natin lahat yun. Nakasama natin ang Panginoon, hindi yung sarili natin. Kailangan natin matuto, di ba po, sa luma nating pagkatao. Kung tayo, babalik na naman sa pagkakasala, kung magpapakagat na naman tayo, di ba po, ano pa yung pinagkaiba natin sa iba? Ano pa yung pinagkaiba natin sa dating tayo? Di ba, na dati hindi tayo aware na mali ginagawa natin, akala natin normal na yun. Pero ngayon po kasi iba na. Lalo na ngayon ng mundo ay pasama ng pasama. Amen. Pasama na ng pasama. Iba-iba ng klase. Minsan ang masama na ang nagmumukhang mabuti, at ang mabuti ang nagmumukhang masama. So, tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid na manampalataya sa Panginoon, kumapit sa Panginoon, yung devotion natin, yung personal devotion natin, yung personal relationship natin sa Panginoon, wag nating bibitawan. Amen. Wag nating bibitawan. Dahil sobrang sarap sa pakiramdam, sa feeling bilang isang Kristiyano na mapagtagumpayan mo ang lahat ng hamon dito sa mundo. Alam natin na hindi mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Iba't ibang mga klaseng pagsubok, iba't ibang klaseng mga tukso. Pero ang Panginoon is napagtagumpayan na ito noon pa man. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa katatagan binibigyan niya sa akin, sa kalakasang spiritual na ibinibigay niya sa akin, at tunay nga na ang Panginoon ay hindi nagbabago sa mga buhay natin. Tandaan natin, ang kanin natin ang katagumpayan ng Panginoon. Nang sa gayon, is mapagtagumpayan din natin ang ino-offer ng mundong ito, na hindi tayo basta-basta magpapadala sa mundong ito. Dahil alam naman natin na walang perpekto sa mundong ito. Ang Panginoon lang ang perpekto. Kaya magpakatatag tayo sa pananampalataya natin, huwag tayong bibitaw bilang isang Kristiyano. Dahil ang pagiging Kristiyano, mahirap man, pero masarap sa piling. Once na sumusunod ka, nagpa-follow ka sa Lord, sinusunod mo mga utos niya, hindi ka sumusuway. At normal lang na magkaroon ka ng mga lapses. Pero sa mga lapses na yun, kailangan matuto tayo. Kailangan nating magpakatatag bilang isang Kristiyano. Nang sa gayon, pagdating ng Panginoon is may masasabi tayo sa Kanya. Ang hirap naman nun na tatanong tayo ng Lord kung ano ba yung nagawa natin sa Kanya, tapos wala tayong may sagot. Amen? Amen po. Kaya mga kapatid, talikuran natin ang kasalanan at magpatuloy tayo para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po.
Let's closing prayer. Panginoon, maraming salamat Lord sa oras na to Lord God, sa aming mga napag-usapan. Bagamat maikli lamang Panginoon, alam ko Lord na sa mga nakikinig Panginoon ay may mga na-impart sa kanila kung gaano kahalaga Lord God na magkaroon ng pananampalataya sa iyo Panginoon, na mas magsik pa Panginoon sa mga salita mo Lord. Patuloy ka Panginoon na kumilos sa mga buhay namin Lord God. Hindi namin magagawa ang lahat ng mga bagay na yun Lord God. Hindi namin maiwasan ng mga tukso Lord God, kundi hindi dahil sa iyo Panginoon. Ikaw ang nagpapalakas sa amin Lord. Ikaw ang nagbibigay ng katatagan ng espiritu namin Lord God. At ikaw ang nagpapakain ng aming mga espiritu Father God. We thank you Lord. Bless us O God. Mga nakikinig Lord God, mga nasa ibang mga sulok ng mundo, ng bansa Father God. Pag-ingatan mo sila Lord God, maging ang bansang aming kinatitirikan ngayon Lord God. Alam ko Lord na kabi-kabila Panginoon ang mga kampanya Lord God, ang mga kanya-kanya mga pakulo Lord God, kanya-kanya mga plataforma Lord God. Ngunit Panginoon, patuloy naming dinadalangin Lord God na maging maayos Panginoon ang darating naming senatorial election Lord God this coming May 12 Lord God. Ikaw nang bahala Father God. Bless mo ang bawat isa Lord, ang bansang Pilipinas Panginoon. Patuloy mo Panginoon na pag-itingin pa Panginoon ang Kristyanismo Lord God sa bansang ito. Nang sa gayon Lord God is marami pa Panginoon ang taong makakilala Panginoon at maglingkod sa iyo Lord God at sumunod sa iyo Panginoon. Alam Lord God na hindi na magaganda ang mga nangyayari sa Pilipinas Lord God, iba't ibang klaseng patayan Lord God, pagnanakaw Lord God, corruption Father God. In Jesus name Lord God, winawasak namin ito sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan Lord God. Kumain mo ng iyong banal na dugo ang bansang Pilipinas Lord God, maging ang mga tao Panginoon, mga nasasakupan Panginoon ng aming presidente Lord God. Patuloy mo ito Lord God na pag-ingatan Panginoon ng iyong banal na dugo. Nang sa gayon Panginoon ay hindi makapasok ang kaaway Lord God. At maghari ka Panginoon sa bansang Pilipinas. We thank you Lord. Salamat sa mga oras na Lord God sa aming mga napag-usapan. Tunay nga Panginoon ay kay mabuti, kay dakila, kay banal, higit sa kaninong Diyos man Lord God. We thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone.